ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod pag-araw ng linggo. Ang sabi ng Panginoon, no, lagi po natin po ulit sinasabi na kahit ang Panginoon hindi po yung tumitingin sa marami. Kasi noong panahon, nangangaral ng ating Panginoon, makunti o marami, basta pagdating sa Kanya, dapat po tayong maging tapat sa ating Panginoon. Kasi sa magamat mo, no, may kamag-anak mo kami namatay, magamat, masakit man, pero lahat po tayo ay papunta roon. Kaya sabi, wala na po tayong magagawa sa ayaw. Gusto natin, papanaw tayo at hindi nga lang natin alam kung kailan. Dahil ayaw ng Panginoon ay parang sa atin, sapagkat iisipin kasi natin ang kamatayan. Dapat pagdating sa kamatayan, hindi natin iniisip yung kundi kung paano tayo makapunta sa kaharian ng langit, di ba? Kasi ang Diyos lamang, sabi nga, Diyos ng Diyos, hari ng mga hari lamang ang magliligtas sa buhay natin. Binigyan po tayo ng kamay para pumalakpak. Kaya nga binigyan kayo ng buong katawan para ito pagharian ng ating Panginoon Diyos. At pag naririto po tayo, dapat ang kanta natin yung makalangit, hindi po yung makasanlibutan. Iba po yung kanta na makasanlibutan at iba po yung makalangit. Mas masarap po yung makalangit na kanta kasi yun po ang ating gusto ng ating Panginoon. Tatawagin na umpisa na po tayo sa ating awitan. Siyempre tatawagin na po natin ating song leader na Sister Karina. Hello? Handa na ba kayo? Handa na tayo para purihin ang Diyos sa ating buhay. Kaya sa mga oras na ito, tayo ay tumayo. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin siya sa ating mga buhay at lakas. Dahil yan ang unang nagmahal sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung ano man ang ating mga suliranin, mga pagsubok, hindi tayo lumalapit tayo sa Panginoon. Siya muna natin hanapin. Hallelujah! Kaya sa mga oras na yun tayo lumalapit sa Panginoon. Purihin natin siya at nakilain sa ating mga buhay. Ulitan natin ang ako'y lumalapit, Panginoon, sa iyong paanan. Purihin natin siya at ulitan. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo.
dumating sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa ganitong gawain, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin ang gawain ito, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, patuloy mo kaming iniingatan at patuloy mo kaming ginagabayan. Bawat buhay namin, nawa ay ialay namin sa iyo. Dahil ikaw ang Panginoon, ang aming buhay, at patuloy ka rin lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. Dahil hindi namin alam, Panginoon, kung saan kami patutungo. Dahil sa ngayon, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong buhay, panibagong pag-asa na ibinigay mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Salamat o Diyos, patuloy kaming lalapit sa iyo at patuloy kaming maglilingkod, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah, kaya Panginoon, meron kaming pinangahawakan ang ibinigay mo sa amin ng buhay na walang hanggan. Kahit anong mangyari, Panginoon, wala kaming magagawa o Diyos kung iwalay kami sa iyo. Pero nariyan ka palagi para sa amin. Lord, salamat dahil ang gawain ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo. Kaya pinagtataas ka namin at pinatutulihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen sa atin. Amen. Hallelujah! Ano naman tayo? Pupurihin namin ang Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa piling. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba, pagsamba, inaalay. Buhay ko ay ibinibigay. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw lang ang Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoon Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitingala sa world. Mga salita ay pinagbabago. Minsan ka, tumingin ka sa amin. Pupurihin ka sa piling. Pupurihin ka, pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba,
nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Mga salita mo ay pinagbabago. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap pa rin sa'yo. Ang mga pagpapalag mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, ngayon na dinadamay ang dami. At sa aking pagtutuloy, ako lubos kaya. Tanong ka, anong kailangan? Ang kailangan na kay bawat sa presensya mo. Bawat isang iyong salita. Bawat ang sekreto mo. Kung bakit ako masaya. Kailangan na kay bawat sa presensya mo. Bawat sa iyong salita. Tulad ng isang-isa na laging kumahal sa'yo. Minsan pa kay sarap. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo. Panginoon, ang mga pagpapala ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na dinadamay ang damdamin. At sa aking pagtutuloy, ako lubos kaya. Ang kailangan na kay bawat sa presensya mo. Bawat sa iyong salita. Bawat ang sekreto mo. Kung bakit ako'y masaya. Ang kailangan na kay bawat sa presensya mo. Bawat sa iyong salita. Tulad ng isang-isa na laging kumahal sa'yo. Hallelujah! Na laging kumahal sa'yo. Aking pagmasdan, aking pagmasdan, ang kararapan, di ko maunawaan. At aking dahilan, ng laging ako, hindi mo kinalagaan. Kung kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong ibinigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung pagsulat man, kung karusapan, ako ay di malalapitan. O susang aking sa libon, di mo ako pagbabayan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, mayroon nagbigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ay purihin ko. Buhay ko na ay sa'yo sumabas. Wala na iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ay purihin ka. Buhay ko na ay sa'yo sumabas. Wala na iba na naisip pa, kundi pasalamatan ka.
Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Lord, sa mga nito, lalo kami magsasaya sa iyong banal na Diyos. Purihin ka at patuloy ka namin na ulitan, Panginoon, sa umaga nito. Lord, nananampaling kami sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. Punuin mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Lord, sa umaga nito, nananampaling kami sa iyo. Punuin mo kami, Panginoon, sa iyong gawain. Hallelujah. Nananampaling sa iyong pag-iingat. Pinadalangin ang iyong pagtanggaan. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Nananampaling sa iyong pag-iingat. Pinadalangin ang iyong pagtanggaan. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka! Maghari ka! Maghari ka! Panginoon Jesus, maghari ka! Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka! Minsan pa, nananampaling sa iyong pag-iingat. Pinadalangin ang iyong pagtanggaan. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka! Maghari ka! Panginoon Jesus, maghari ka! Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka! Maghari ka, Panginoon! Maghari ka! Maghari ka! Panginoon Jesus, maghari ka! Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka! Panginoon Jesus, maghari ka! Hallelujah! Katapatan mo, Diyos! Katapatan
Paborit pagsamba, iaalay. Bukas noon ngayon, magpapailanman. Luwal at lupa, Panginoon. Panginoon, kahit buti mo sa akin.
Sinasamba kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita. Maging salamat, Panginoon, ay nauuhaw sa iyong mga salita. Kaya dalangin namin na sila ay makakasama namin pagdating ng panahon. Hallelujah! Purihin ka, dakilain ang pangalan ng Jesus. Salamat sa mga kapatid na narito. Maging aming mga kapatid na mga Panginoon. Dalangin namin na sila ay makasulat at makasama namin muli sa gawain ito. Patuloy mo kami, Panginoon. Linisin ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Wala kaming naitatago sa iyo, Panginoon. Ang sabi mo sa mga Galatians chapter 12, verse 14, Panginoon. Wala kaming naidadahilan. Wala kaming naitatago, Panginoon. Ang lahat ay kaya. Liling man ito. Hindi, Panginoon. Wala kaming naitatago. Wala kaming naitagmamalaki sa iyo, Panginoon. Kundi ang aming buhay, Panginoon, ay ilaan namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming nahubugin sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, sa aming mga buhay pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa ganitong gawain. Nasabi mo nga, magtiis hanggang wakas kung siya lamang ang maliligtas. Lord, salamat dahil ipinaunawa ito sa amin. At ipinakita mo ito sa amin na kami at Panginoon ay karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, salamat dahil nilinis mo na kami. Pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Salamat. Patuloy mo lang kami hubugin sa gawain ito. Bawat isa sa amin, Panginoon, may lamunin ka, Panginoon, sa amin. Gamitin mo naman kami, Panginoon, sa disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy ka ng itin pinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Mari tayo magsabi, Amen! Hallelujah! Amen. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat, mga kapatid. Siyempre, pag nagpapasalamat ka, hindi yung pasalamat na biyaya, yung sa kaligtasan, sa maghapon na buong linggo na ligtas po, yung ay biyaya po ng ating Panginoon Jesus Cristo. Dapat po, sabi nga, hindi lahat po ng tumatawag sa akin ay mapupunta po sa langit. Sabi ni Matthew 7 verse 27, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kayang langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Tandaan po, hindi po lahat dito sa sanlibutan, hindi po yan sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang karamihan po ay mas gugustuhin pa nila makasanlibutan. Tayo po naman ay gusto natin ay yung makalangit. Sa totoo lang, alam mo, hindi na ako nagpapatugtog ng mga kanta ng mga ano. Oo, hindi na. Lagi kong inano sa speaker ko yung makalangit kasi parang feeling ko, nakalutang ako sa ulap eh. Yun ang gustong-gusto ko. Dati gusto-gusto ko yung mga ano ngayon, wala na. Parang ini-ignore ko na kasi parang walang kabuluhan eh. Walang matututunan yung mga, may mga kanta na sabi nga, may mga kanta na parang ako yung mag-asawang bumbero, parang hindi ako nagugustuhan dyan. Parang daming mga
Kaya po, sa isang linggo po, hindi pa ako maniniwala na hindi po tayo pinagpala. Siyempre, first muna akong papasalamat no. Siyempre, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na ligtas, kahit masabi man na may pagsubok man tayo sa buhay po. Hindi po tayo, sabi ng Panginoon, kalungkutan muna ang mararating natin bago tayo magiging masaya. So, ibig sabihin, unahin mo na mapagsubok bago tayo makamtan ang kaligayahan natin patungo sa langit. Magamat man mo, sabi ko nga kanina na may kamag-anak kami namatay, bahala na po ang Diyos sa Kanya. Sabi ko, kung ano man ang bahala na po sa Kanya ba, kung masakit man sa isipin namin, pero kay lahat po tayo kasi mawawala eh. Huwag po natin isipin ang kamatayan kasi lahat po tayo mawawala sa ayaw Kristo natin. Hindi nga lang pinalam ng ating Panginoon Jesus Cristo kung saan kailan tayo mamatay. Kasi pag pinalam sa atin, ibig sabihin, iisipin natin kamatayan. Dapat isipin natin yung pangalawang kamatayan na dapat natin paghandaan pagdating ng paghuhukom. First po, magpapasalamat ang unang person po ang magpapasalamat sa buong linggo. Siyempre, pinagpala yan. Lagi ko yung magkata si Brother Jerry. Tawagin ko. Thank you po, Sister. Magandang umaga sa mga kapatid natin. Talagang hinog na tayo sa Panginoon. Kailangan magsasabi na talaga lahat ng ano. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo perfect, nagkakamali. So yan, hindi po ako nakapag-attend ng linggo kasi may emergency pong check-up. Hindi siguro para akong doktor eh. Sabi ko, man, yun ang tinatawag na tawag. Anong gagawin mo kasi ang nag-ano sa akin, katabi ko lang sa pagtitinda. Kasi matagal na akong kami magkilala. Pero nagtatanong siya, bakit, ano pa bang pagkakitaan ko maliban sa sapatos? Diniretsa ko na, sabi ko, First Beta Plus, di na ako magpaligoy-ligoy pa, ganun din naman eh. Sabi niya, parang gusto ko yun ah. So yun, kaya di nakapag-atin nung linggo. Pero inaantay ko yung kay Pastor tawag na meron Sabado ro na pupuntang Korea. Pero pumunta ko talaw na, sabi ko, sarado, wala si Pastor Romy. So yan. Alam mo, yung anay ko yung babanggitin ito, kala ko Pastor na magsalit, no? So ito yung tutunan. Dito talaga nakatutulog eh. Marami ko na natutulungan eh. So ito. Di pumunta na kami doon. Sabi ko, nag-text, apply, punta ka. Bakit? May check up tayo. Anong oras? Alas 9. Sabi ko lang, may gawain kami. Pero pagbigyan mo na kasi, ano natin to eh. Sabi ko, Lord, sige ito na nakakalam. So yan. So nagsabi kay Pastor Alan Makatin. Pagdating doon, ito po sasabihin ko, meron tayo yung pagbibigay, yung nag-aantay, at magsasalita. Doon ko napatunayan na minsan nagsasalita tayo na nangyayari pala. So ganito, napunta na lang, doon na pala sila. Ito na, na-check up namin si Chin Chin. So pagpasok namin doon, nandun na sila. Pagpasok ko, parang walang mga kausap, may mga tao, pero mga kapatid niya. So magandang umaga po, kaburangot. Sabi ko, ano ba ito? Pagpasok doon, narinig ko, kumbaga siya na check up na, okay na. Siyempre, testimony na, Pastor. Ito, siyempre testimony. Sabi sa akin, Brother Kuya Jerry, ano naman sa'yo? Siyempre, testimony na ako. So, yun. Dati pa akong basurero. So, hindi ko lang First Beta Plus. So, kaya ako nagkasakit. Kasi bakit? Panay ako inom. Sabi niya, nagtanong sa akin, ilang sakit mo? Sabi ko, 7. Gusto mo sa'yo na lang? 7 na yun. Alam mo, nalungkot ako kasi kinabukasan, ito na, nagpasikip siya sa naglutas. Kuya Jerry, may sakit ako. Sabi ko, hala Lord, ano sabi ko, bakit ang sakit ko, baka napunta sa niya? No? Sabi ko, Lord, di ba? Kasi minsan, di ba, nagsasalita tayo minsan na, ako pa biro, sabi ko, joke lang, sabi ko sa kanya. Alam mo, nag-ano siya. Miski may dadala ko ng Friday sa office, di ko na nadala kasi bakit pinagbawalan siya ng mga kapatid niya. So paglabas namin, sabi ko, salamat po. Alam mo yung mga kapatid, napakaiba, anong mata sa mga Friday? Kasi yung kapatid galing ng abroad, ano siya, mapagmataas. Kung anong ginagawa ng kapatid niya, nakusap na si Chinchin.
Akala mo mga zombies, hindi mo lang sabi, magandang umaga po, walang ganun. Diba? Kaya tayo, pagka tayo manang tayo na mag-a-adjust ng kung dapat, kung mabuti o masama. So yan. Yun. Tapos ito, kaya nga sinasabi ko, yung nangihingi, nag-aantay, o magsasalita, tapos namibigay, alam mo talagang napakaganda. Pinag-aaralan ko yun, bawat ko, kasi nag-iikot rin ako. Siyempre, nasa negosyo ako, kung wala ako, prospect. Kumakain ako. Nung kumakain ako, may bata nakatabi. Alam ko manghihingi, di ba? So, medyo magandagpito ng ating ganun talaga sa Di, pagtingin ko, kumakain ako, alam ko 5. Nagrupo pa tapos bibigyan ko to. Nawala. Kabila naman, nanghihingi. Nawala. Tapos may lumapit na naman, ang tagal. Na inaantay, nag-aantay siya. Sabi ko, bibigyan ko talaga. Kasi nag-aantay. Nakatingin sa akin, kumakain ako. So, nagbayad na ako, bibigyan ko siya. Nakapagsalita ko, sabi ko, ang dami ko talaga anak sa labas. Narinig ng mga babayan lang. Kuya, marami kang, siguro marami kang asawa sa labas. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba nabanggit ko? Power. Dami kong anak kasi nangihingi. Ganun talaga, pag nangihingi, ibibigay talaga ako. Di ko matiis eh. Kasi nag-aantay nga siya eh. Di ba yung matyaga ka, di ba, pag matyaga, may biyaya. Ang bata talaga ayaw umalis. Pangatlo siya. Sabi ko, Lord, hindi ko matis. Alam mo yun, may pera ako. Bigyan mo naman. Bigay. Sabi ko, dami kong anak sa labas. Sabi ko, yung tawanan sila, marami ka palang asawa sa labas. Sabi ko, ano ba yun, Lord? Oo nga, marami kong anak sa labas. So yan. Bubuksan po natin yung ito sa verse. So, dito ko nakita. Sa tingin ko, sa unang Korinto, sa 16, makikita sa 2. Ano ito, pangaral ni Pablo sa sa mga iglesia sa Galacia. So, ganun. Naisip pa natin, pagdating ng unang linggo, dapat po tayo mag-iipon. Meron ba nakaisip niyan? Siguro hindi nakakaisip na pag walang-wala eh. Pero kahit paano, mag-isip ka naman. Unang linggo, kahit yung tira o ano mga kaisipan, ibig sabihin, may receive ka pagdating ng linggo. Kasi pupunta ka rin kung sa church, mayroon kang masasabi. Kaya nga sinasabi ko nga, pagdating ng Lunes, ito naman, ano naman gagawin pagdating ng Sabado, kailangan kumita tayo kasi minsan kulang sa pamilya. So ito po yun. Sabi ka dito sa unang Korinto sa 16 tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya. Ano pa makakaya natin? Diba? Yung kaya natin. Kung wala naman, di isip mo na lang. Kaya mo kaisipan. At ipunin iyon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy. Pagpariyan ko. Dito naisip ko eh. Saan pa yung abuloy? Minsan naisip natin abuloy. Sa atin, pag sinabi abuloy, patay. Pero bibigyan mo, minsan, binibigyan mo ng pera, buhay eh. Ibig sabihin yung parang patay, wala siyang Lord eh. Di ba nagbibigay? Wala pa. Katulad binigyan kong bata, parang abuloy. Nagnaisip tulong, di ba? So yan. Kasi si Pablo po, matulong man siya nung makilala si Jesus eh. So yan po. Di ba? Kaya dito ko naisip na abuloy, pagpariyan ko. Kung minsan iniisip ko, ano bang may bibigay ko sa church? Abuloy pa, hindi naman mapatay ang tao. Di ba? So di sabihin, yun. So, salamat sa Panginoon. So, yun ang napapag-aralan ko sa isang linggo, bali 2 linggo, kasi di nakapag yan po. So, yun, salamat sa Panginoon. Next po, si Sister Presley. Gandang umaga sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon. Napapasalamat ako sa loob ng isang linggo. Talagang wala ka nung ng linggo. Di-pray ka na naman yung prayer meeting namin. Nung nakaraan. So, lagi nandun kami nag-present kasi parang maganda talaga yung meron tayong matutunan sa sarili sa Bible. So, nagpasalamat kami sa loob ng isang linggo. Kahit bagyo,
Wala kami nandiyan sa bahay lagi noon. No? Kahit may nilakad kami, importante noon. Dahil sa bukso-bukso ng ulan kasi. Pero yung awa ng Diyos, nilalakad ni Tony. Ay ito yung lalakarin niya sa 11 din ulit. Ay ito yung nawa, ito yung tuloy-tuloy yung biyahe niya. Nagkakaroon na siya. Thank you Lord sa pinagkaloob niya sa kanya. So kagabi, nag-pray meeting kami. Napakaganda talaga. Hindi ako nakakatulog pagdating doon. Inaaral ko talaga, bakit? Ikaw na lang marunong magbabasa. Ako na lang magbabasa dito. Sa Santiago, chapter 4, verse 5. Sa verse 17, sa nakakaalam nga ng panggawa ng mabuti ay hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, anong nagsasalamin? Ibig sabihin nung nagsasalamin tayo ng ang mabuting gawa, pero hindi mo magagawa magkakaroon tayo ng kasalanan kasi hindi tayo tumutupad. Mayroon tayong salamin, marami to, yung nakakaalam sa ating sarili na mabuti, pero hindi natin magawa. Ibig sabihin yung attitude natin sa sarili. Buhay natin talagang ito hindi talaga mawala sa tao. Totoo to, kahit ako aaminin ko yan. Ito'y talagang natanghaga na to sa ating buhay. Nandito talaga ang yung salamin natin ng buhay, ating sarili. So, nagpasalamat ako sa Diyos na ito talaga hindi ko marunong na natutulugan gagabi kasi pinag-iisipan. Talagang tama naman eh. Kung ikaw yung gumagawa ka ng kabutihan, pero minsan naman ay hindi mo ito magawa. Totoo yun. Pero kailangan mismo, ikaw mismo yung gagawa ng sarili mo. Kailangan mayroon kang kahabag yung sarili na kontra sa sarili na natin. Hindi ibang tao ang sasasihin, kundi ang ating sarili. Dahil yung attitude natin nagkakaiba. Kasi may baga naghahadlang sa ating sarili lang mismo. Nagdadalawang isip. So, ito nawa ito yung maintindihan na ito yung babasahin para maintindihan. Marami pa itong chapter na ito. Ito'y maraming salamat sa loob ng isang linggo na pinagkaloob sa amin sa Panginoon. Maraming salamat. Purihin ng Diyos. Next po si Tatay. Salamat po si Tatay para sa buong linggo. Magandang umaga po sa atin lahat. Pastor, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil kagabi may natutunan na naman ako. Halimbawa sa pinag-aralan namin. At nung ko naintindihan na halimbawa mayroon tayong paglilingkod sa church na hindi natin binigyan ng dapat pag niyaya ka, huwag kang magsasabi na sige punta ako pero hindi ka pupunta. Doon ko naiintindihan dapat bago ka magsalita na pupunta ka, tama yung sinabi ni Pastor na kung magsasalita ka, dapat may panangga ka na manloloobin ng Diyos. Pero kung kahit loobin ng Diyos, kung gusto mo talaga pumunta, gawin mo. Para wala kang kasalanan na magawa sa Panginoon. Doon ko naintindihan lahat ng pinag-aralan namin sa prayer meeting. At ganun din po, pinumbayin ko dahil nung kami ng anak ko, napupuspon yung lakad namin. Kasi mula ganun. Ako pupunta ako, pero hindi kami nakakapunta. Doon ko naintindihan yung sa sinasabi ni Pastor na mabuti mong gawin, pero di mo magawa. Kaya dapat isipin natin na yung bago tayo magbitaw ng salita. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa darating na birthday ko. Balik na naman kami sa PGS.
At pinipray ko sa Panginoon na matapos namin aming mga nilalakad. Kaya bigyan pa ako ng lakas at katatagan sa pamumuhay namin. Kahit na sa lamig, sala sa inyo. May kakainin o walang kakainin. Kaya pasalamat na lang tayo sa Panginoon. Yan na ba? Sino pa po magpapasalamat kay si brother? Muli po na talagang nakakapanghina po talaga po hindi ka nakakadala sa gawain. Parang araw nga lang po, linggo. Diba, para sa kanya po talaga yun. Kapag yung pinapas mo talaga, parang hiwalay na hiwalay ka sa kanya eh. Kumbaga para sa mga anak mo, nawala ka ng isang araw, miss na miss mo, di ba? Nga po, ito yung laging verse na binabasa ko na nakakapagkaroon sa akin ng katatagan. Huwag kayo, Pilipos, verse 4, chapter 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Mga kapatid, aminin natin, realidad po ngayon, ang buhay natin, nandun na po tayo talaga nasa hirap ng buhay, araw-araw tayo nag-iisip kung ano kailangan kainin natin, kung ano para mabuhay tayo. Pero ang sabi po ng Lord, sabi niya rito, huwag mabalisa eh. Ibig sabihin, may paraan-paraan Lord para mabuhay tayo. Kaya lang, ang tinitingnan na rin yung puso natin kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Minsan, sumusuko tayo. Minsan, iniisip ko, Lord, minsan naaawa tayo sa pamumuhay natin na hindi tayo makasurvive. Pero isa lang ang tinatandaan ko. Kapag ang Diyos ipinagkatiwala mo yung buhay mo, yung hanap buhay mo sa Kanya, siya nang bahala sa iyo. Ibibigay niya, hihipuin niya yung puso ng tao. Kasi ang Diyos ang nagpapalambot at ang Diyos din ang nagpapatigas ng puso ng tao. Kaya naniniwala ako na bawat lakad ko, kunwari, magtitinda ako. Siyempre, araw-araw naman yan, magsasawa rin sa pagbangon. Pero may bibigay pa rin ng Lord. Hindi ka masisiro sa isang araw, may kakainin kayo. Basta, sinabi niya nga, seek ye first the kingdom of God sa Matthew 6:33. And shall be added. Yung added na yan, dagdag na lang yan sa pagpapala ng Diyos. Pero ang tunay na pagpapala ng Diyos ay yung namumuhay ka ayon sa Kanya. At saka nagpapasalamat ako sa Lord na kahit paano nakakadalo tayo sa gawain. Malaking bagay na yun. Ang pinakatatandaan po natin mga kapatid, hindi lang po sa financial ang blessing natin. Yung magising ka lang sa umaga sa araw-araw na buhay mo, pagpapala na yun. Sapagkat dinadagdagan ng Diyos ang buhay natin sa araw-araw. Salamat po. Amen. Next po, si Mother. Kaya kanya pa ko nag-iintay. Siyempre, Mother ko, 70 plus na yan. Nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon, aabot siya ng mahigit 100. Sobra-sobra pa bibigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Magandang umaga sa ating lahat, sa Panginoon. Pag gising natin sa umaga, nagpapasalamat ako na binalik ang buhay namin, ang kalakasan, ang hinihiling ko. Maraming sagabal ngayon ito. Papasok ako dito. Daming sagabal. Hinahanap ko yung mga apo ko. Nagsaing ako kanina pa ako nagsaing. Hindi maluto-luto. Iwan ko. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, hayaan ko na yan. Sabi ko gano'n, hindi maluto. Sabi, iniwanan ko na lang doon. Kaya nakabihis na ako eh. Sabi ko, ba't hindi maluto-luto ito? Sabi ko gano'n. Ang kalang kakamatay-matay. Sabi ko gano'n. Pero tuloy pa rin ako dito. Kaya sabi ko, hayaan mo na yan, sabi ko kay bahalang Panginoon sa atin na ang hinihiling ko talaga nga mabigyan tayo ng kalakasan at kaligtasan sa lahat ng oras. Ang buong pamilya ko, akong mga kapuhan, lahat kami, mga kapatid ko, lahat kami doon nga naninirahan din, hindi lang naman sa amin. Kaya iyan ipinagsasalamat namin, salamat
sa iyo, Panginoon. Lagi po sila pinapaalala. Sabi ko nga, magsimba na po tayo kasi po, tumatanda na po tayo. Tigit sa lahat, malapit na po yung paghuhukom. Sa totoo lang, malapit na po, mga kapatid. Huwag po tayo mabuta na nagiinom sa kalsada. Kasi sabi nga, naalala ko dati nung panaginip ko, pag nasa impyerno pa ng isang tao, wala na po yung kapatawaran. Oo, nakakalungkot po yun. Sabi ng Panginoon, agad na dito po tayo sa ibabaw ng mundo na ito, may pag-asa pa tayong humingi ng tawad sa Kanya. Pag namatay na, hindi na po yung maririnig ng ating Panginoon. Kasi kahit magbasa ka sa Bible, hindi na po yung maririnig. Dapat po, kahit nabubuhay tayo, maging sumasampalataya po tayo hanggang wakas. Sabi nga, ang magtiis hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. Kaya po, yumago na po tayo, syempre. Ay, si Sister Carla, sorry, Sister. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Colossus chapter 3 verse 2, isa-isip nyo ang mga bagay na panlangit. Hindi ang mga bagay na panlupa. Dahil ang mga bagay na panlupa ay pansamantala lang sa atin yan. Pero ang buhay na walang hanggan, yun ang eternal life na pagdadanasin natin sa kabilang buhay. Di ba? Sa ayaw natin sa hindi, wala tayong magagawa. Kahit anong oras, pwede tayong umalis sa mundong ito na hindi natin alam. Di ba? Kailangan pinapalahanan tayo ng Panginoon na maging handa po tayo. Bilang Kristiyano, laging nagpapaalala ang Diyos. Ang araw ng linggo ay para lamang sa Kanya. Di ba? Binigyan na tayo ng 6 na araw. Hindi pa sapat ba yun sa atin? Pati araw ng linggo, halos kunin na natin. Wala tayong pagkakaiba sa mga nasa labas. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay isang araw. Halos hindi pa isang araw ang ibinibigay natin sa Panginoon. Dapat nga 100% eh. Kaso minsan ano lang eh, 20%, 30%. Saan ka? Baka pagdating ng panahon, sasabihin sa iyo ng Panginoon, mag-rapturan na eh. Lord, nakita namin, nag-angatan na sila. Lord, bakit sila inangat mo? Bakit kanina ito? Sabi sa iyo, Lord, diyan ka muna, walang mapapalitay sa'yo ng tindahan mo. Diyan ka muna, walang maghanap buhay sa'yo eh. Walang magpapantay sa anak mo. Di ba? Pero ipinapaalala ito sa atin ng Panginoon. Sa ayaw natin sa hindi, wala tayong magagawa. Aalis tayo ng biglaan para tayong singaw. Parang ano mo yung naplat na na gulong. Di ba? Biglaan yun. Hindi na ako makaandar. Bakit? Umupos na eh. Ganun tayo para tayo. Pag nawala yung ating kaluluwa, wala na. Lambot na tayo. Ano na tayo. Wala na tayong magagawa. Kahit akapakan ka dyan. Hindi ka na mag-aaray. Hindi ka na mag-ano. Bakit? Wala ka na dyan sa katawang lupa mo. Kaya, pinapalahanan tayo ng Panginoon. Maglingkod tayo sa buhay na walang hanggan ang ating inaasahan. Diba? Kung mahirap sa labas, pasalamat pa nga tayo dahil mapalad tayo dahil nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat tayo, may nag-share sa atin. Tingnan mo yung mga nasa labas. Iba ba, nandoon yan, kung namumulot ng basura, yan bang buhay mo? Hindi papayag ang Diyos maging ganyan ka. Dahil mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang gawin lang natin, sumunod sa Kanyang kalooban. Amen, di ba? Kaya puri ng Panginoon dahil ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Amen. Kaya tinataas ko siya sa araw na ito. Amen. Salamat po yung mga nanonood ng sa live na wala pong sawa. Ay mapapalad po kayong lahat na nanonood kasi nakakarinig kayo ng kanyang mga salita.